So yun nga, check nyo dito kung okay ba yung RSSI, kung okay ba yung signal strength na nakukuha ni client. Napaka-importante talaga na namomonitor natin yung ating mga antenna. Magandang araw sa inyong lahat and welcome sa ating panibagong video. Okay, so sa video natin na to guys, isi-share ko lang sa inyo kung paano or ano yung ginagawa ko para ma-access ko yung aking mga AP or access point or even yung aking mga bridge antenna. Kasi after natin ma-set yung ating devices to AP or to bridge, yun, hindi na natin sila or nahihirapan na tayong i-access ito ulit. May dalawang method akong i-introduce sa inyo na ginagamit ko kung paano nga ba sila i-access in easy way. Madali lang. So as of now, meron akong mga active na access point and bridges. So ito nga yung mga device na yun. Mayroon akong tatlong A314N siguro to as my main AP. Then, yun na, may mga CPA ako sa client side, yung mga 130N at saka yung EW73 or EW71. I-access natin yung lahat. Tatry ko, ipapakita ko sa inyo. Yun nga, isi-share ko sa inyo kung paano. So, before that, syempre, shoutout na natin yung ating mga malulupit na kapiso wifi ulit. Unahin na natin si Sir Mark Joseph Jimeno. Then, si Sir Jugar Gar. And then, pangatlo is si Sir June Gundaya. And then, shout out kay Sir Digital Arts Creatives. And lastly, kay Sir Enrique Paras. Ayan. Okay, ngayon guys, proceed tayo sa ating tutorial. Currently, connected ako sa aking personal na Wi-Fi. Okay? And then, ang aking IP address, pakita ko lang. Then, yung IP address na gamit natin is, yan, ganito. 192.168.5.250. So, test natin kung ma-open ba natin yung ating antenna. Example, itong isa kong main AP. Yan. Lagay lang natin dyan yung IP address ng AP na yun. Okay. So, ayun guys, diba wala. Kahit active yung AP na yan, hindi natin yan siya mabubuksan. So, by the way, lahat ng antenna ko is Compass, yung brand. Kung naghahanap po kayo ng mga Compass devices or any devices related to P2P or internet networking in general, I can highly recommend to you si Sir Ronald Kumalat. Message lang po siya sa Facebook. May group din po siya, yung Tech World Davao. So, taga Davao po si Sir. Within Mindanao lang, nag-offer po siya ng COD. Then, may magandang offer din si Sir sa atin. Kung isa po kayo sa subscriber natin, bibigyan nyo po kayo ng discount. Ayan, kapag bibili kayo sa kanya. So, ayun nga, hindi natin mabuksan yung ating EP. Anong problema? Bakit hindi natin siya nabubuksan? So, syempre, number one is yung IP range. So, as of now, yung IP ng aking laptop is ganito yung address. 192.168.5.252. Which is, kung i-compare mo siya sa mga antenna ko, ganyan, 192.168.10.2. So, di ba malayo? So, hindi natin ma-access yung ating antenna kung yung ginagamit nating PC, laptop, or mobile is iba yung IP range niya. So, dapat the same. Meron tayong dalawang method na gagamitin. Una is yung gagawin nating static yung ating device na ipang-connect. Isa sa pinaka-importante din na dapat natin gawin is dapat connected tayo sa isa sa mga AP na to or bridge na to. In this tutorial, so kukonect tayo dito sa aking AP1. Then, ma-open ko na to lahat. Gawin na natin yung unang method. Yun nga yung static. So, kailangan muna nating mag-connect sa isa sa ating mga antenna. Disconnect muna tayo dito sa ating personal Wi-Fi. Yan, and then connect tayo dito sa ating AP1. Okay. Mariredirect tayo sa aking hotspot since ginagamit ko to siya as my hotspot access point. Once connected ka na, yung ginagamit ko guys is Windows 10. Hanapin nyo lang tong adapter option. So, kung connected ka through Wi-Fi, so syempre, doon ka sa Wi-Fi adapter mo. Or kung connected ka through LAN, so dito ka sa Ethernet. So, ako connected ako sa Wi-Fi. Punta tayo sa Wi-Fi adapter natin, then properties. Then, punta tayo dito sa Internet Protocol version 4, TCP IP4. Double-click natin or pwede ding properties diretso. Pero double-click natin para mabilis. So, makikita nyo naka-obtain IP address automatically tayo. Itong method na to is generally used to siya kahit anong brand ng AP or antenna. Gagana to. So, ang gagawin lang natin guys, gagamit tayo ng static na IP. Dapat within range kung ano yung IP ng antenna na yon. So, example, itong Iris EP1 yung bubuksan natin.
which is ang IP niya is 192.168.10.3. So gamit yung static method, maglalagay tayo dito ng IP na within this IP range also. Pero hindi natin pwedeng gamitin tong 3 kasi yun yung pinaka-IP niya eh. Pwede tayong gumamit ng 4 and above. Okay, so example, gagamitin ko dito is 192.168.10.5. Yan. Then, click submit mask. Pagkatapos yung i-type yung IP, then click sa submit mask. Kahit hindi nyo na i-type, automatic lalabas yung submit mask. Sa iba, minsan nilalagyan nila ng gateway. Pero dito, kahit hindi na. Para sigurado, gawin na natin 50. Okay lang natin. Then, okay ulit. Then, after nyan, try na nating buksan yung ating Irish EP1 na access point. First, check muna natin yung ating IP kung tama ba. Yun, so kita nyo guys, 192.168.10.50 na yung lumabas. Nga pala, kung marami kang antena, importanteng meron kang ganito, meron kang list with corresponding IP para madali mo lang ma-access kung ano yung kailangan mong i-access na antena. Importante kasi ito kung nag-check tayo ng signal quality between client CPA, itong mga A314N. Tsaka, for example, magbabago tayo ng setting sa ating access point. Example, papalitan natin ng frequency, SSID, or kung ano-ano pa. So, napaka-importante nito guys. Open na natin yung ating AP1 gamit yung static method. Ayun. So, tingnan nyo guys, nabuksan na siya. Okay? So, since yung aking mga antena is same IP range, kita nyo, 10.2, 10.3. So, example, bubuksan ko itong aking isang client. Ito, Gallego. Papalitan ko lang yung 3 ng 5. Mabubuksan ko na rin to. Ayun. So, kita nyo guys, mabubuksan na siya. So, pag nag-login tayo dito, syempre, dapat may password. Yan. Ito yung aking isang client, CPA. Ito, kay Gallego. Balik tayo sa 3. Palitan lang natin. Then, makaka-login na ulit tayo. Yan. So, ito naman yung aking access point. Kita nyo, EP. A314N yung model. Oo, diba? So, again, connected tayo sa ating AP1 gamit yung static method dito. Nagpapalit tayo ng IP. So, gagana to siya guys kahit sa mobile device. Mag-static ka lang din. So, paano nga ba gawin yun sa mobile? Share ko na lang din sa inyo kung paano. So, yun guys. Nandito tayo ngayon sa ating mobile device. So, again, mag-connect lang tayo sa ating Irish EP1 na EP. Siyempre, mag-redirect yan going to our hotspot portal. Yan, kita nyo naman. Same sa ating computer. Ito. Ngayon, para ma-set natin to siyang static, balik tayo dito sa Wi-Fi, then long press nyo lang to guys. Ayan. Then may makikita kayo ditong forget network or modify network. So, modify tayo. Then, show advanced option. Depende siguro sa phone. I don't know kung magkapareha tayo ng settings. Pero sa phone ko kasi ganun yung option niya. Then, dito tayo sa IP settings. So, makikita nyo guys, naka-dynamic siya. Gawin natin siyang static. Okay, so pindutin nyo lang yung dynamic. Yan, lalabas yung static. Check nyo lang static. Ayun, so makikita nyo na yung IP. Yun lang. Set natin siya sa 90. Then, sige, pwede nyo rin lagyan ng gateway na 192.168.10.1. Okay lang din. Then, try nating buksan. Kung mabubuksan ba natin yung ating AP gamit yung mobile. So, maganda to kapag nagto-troubleshoot ka na hindi mo dala yung laptop or PC. Nag-troubleshoot ka sa area. Okay, so example, buksan natin yung ating AP ulit. Yung 192.168.10.3. Oh, ayun. So, nabubuksan pa rin guys. O, diba? So, kahit sa mobile, gumagana pa rin siya. So, paano nga ba natin ma-set yung specific IP sa ating mga access point or AP antennas? So, madali lang guys. Sa device natin, login lang tayo. Or during setup mismo. So, una-una mong gagawin, punta tayo sa network. Yan. Kung naka N314N ka, under network, ito yung mga options natin.
Since naka-AP mode na to siya, so hindi na available yung WAN, yung wireless na lang at saka LAN. Okay? So, dito sa LAN guys, dito natin masiset yung sinasabi kong IP. So, kita nyo yung IP address ko, 192.168.10.3. Same dito sa aking compiled list ng aking mga access point. Ito siya, oh. Iris EP1. Kung magpapalit ka naman ng SSID, dito naman. Okay? So, itong mata na to guys, example, gusto mong makita ng iba yung SSID mo or hindi. So, kapag nakapikit yan, meaning naka-off, hindi nila makikita yung SSID mo. So, meron akong access point na naka-hide yung SSID. Pakita ko lang sa inyo. Itong AP na to, itong AP2. So, check natin. Bakit naka-hide? Ang purpose nun guys is kapag yung AP mo is exclusive lang for P2P, so mas maganda naka-hide siya para hindi siya nakakagulo. So kung P2P lang naman yung purpose niya, after mo makonect yung device, mas maganda naka-hide siya. So tingnan natin, network. Then ayan o, makikita nyo sa LAN ko, naka-2 din. Same dito sa IP. So, dito nyo yan siya masiset. Tingnan nyo, sa akin nakapikit yung mata. Naka-disable yung broadcast. Pag nakaganyan yan, so again, hindi mo yan siya makikita sa list ng available SSID or available Wi-Fi sa area. So, aside from SSID and IP, so pwede ka rin magpalit ng anytime. Ang bandwidth mo, 20 or 40 MHz ba? Country, HW mode, then yung channel, launch range, at marami pa. Okay, so ganoon lang guys. Then, syempre, take note mo yan siya sa notepad or kung saan-saan man. If ever gusto mong may babaguhin ka or may troubleshoot ka na link, so madali lang. So ngayon naman, punta naman tayo sa pangalawa nating method. Ngayon naman guys, dynamic. Naka-obtain automatically lang. Ayan. Okay. So, ang gagawin lang natin is kung ano yung IP ng example hotspot or piso wifi window mo, dapat ganun din yung iset mong IP dito sa mga antena mo. So, sa akin kasi, kung pupunta tayo dito sa aking Microtech, ayan. So, makikita nyo yung IP range or yung IP structure ng aking hotspot, same na IP range sa aking mga antena. Kita nyo. Okay. Para every time mag-connect ako sa aking mga AP, para hindi na ako laging nag-i-static IP, every time na gusto kong i-access yung aking mga antena, ang ginawa ko na lang is, yun nga, kung ano yung IP structure or IP block or IP range, ano bang tamang term dyan, ng aking hotspot network, ganoon na lang din yung ginawa ko sa aking mga antena. Ayan. Okay? Pero para maiwasan natin yung conflict, ang ginawa ko guys, punta tayo sa IP, then pool. Yan. So, kita nyo, dineclare ko dito. Yung mga access point ko, inassign ko yung ganitong IP range sa kanila. 192.168.10.2 to 192.168.10.24. Okay? So, yan ang mga IP address is exclusive or talagang pang IP ko lang. Hindi pwedeng gamitin ng mga hotspot users. Yung mga hotspot ko naman, which is ito yon. Tingnan nyo, ang starting IP na inassign ko is 192.168.10.25. Hindi siya magko-conflict. Kasi yung 2.24 is para sa mga AP. Yung mga hotspot user naman, ang starting IP nila is 25.254 naman. Same sa mga piso wifi window. Usually yung IP ng ating mga piso wifi is 10.0.0.1 to 10.0.0.254. Pwede kang pumili ng isang IP dyan na para sa mga AP mo. Kung piso wifi to guys mas magandang piliin is yung mag-start ka sa pinakababa kung para sa antena. Kasi yung mga devices naman na kukonek sa ating network, dito sila nag-start sa 254 pababa. So para maiwasan yung IP conflict, kasi kung for example yung inassign mo sa inyong AP antenna nagamit ng isang hotspot or window user, so hindi mo mabubuksan yung antena. Baka magtaka ka, ayaw ma-open. Meaning nun, may kaparehas na siyang IP. Pero may mga ibang piso wifi na may dedicated IP talaga sila para sa AP na pwedeng gamitin. Explore nyo na lang dyan sa inyong dashboard
kung saan yun makita. Medyo nakalimutan ko na rin. Okay guys, so ngayon, tingnan natin kung mabubuksan ba natin kahit naka-dynamic. So again, connected tayo sa ating EP1. Then kung titingnan natin dito sa ating adapter, naka-obtain automatically yung IP natin. Unahin natin tong Irish EP1. Ito yung address. Yun. So, kita nyo guys, nagbubukas. Kung titingnan natin sa loob para kita nyo yung laman. Ayan. So, AP. Example, bubuksan natin itong pinaka-last na in-install ko. Itong access point din to siya, which is EWC23. So, yung IP niya is .13. Okay, so palitan lang natin itong IP dito. .13 din nilagay natin. Remember guys, dapat nakaka-open syempre yung device na bubuksan mo. Kasi kung nakapatay, syempre hindi natin yan mabubuksan din. Yan. So, ito naman is EWC23. Tingnan nyo, naka-link lang siya sa aking mga AP. So, sa mga nagtatanong pala kung ano yung sinasabi kong RSSI, so ito po yan, no? Yung signal strength ng ating mga antena. So, good na good po yan pag ganyan yung makikita nyong RSSI value sa mga antena nyo. Kasi ang pinakamagandang signal strength is from negative 59 ata. Pag sinabi ko guys pataas, since negative value to siya, so baliktad. Kung negative 40, meaning mas mataas siya sa negative 60. Ganon. Okay? So, para makita nyo guys yung klarong indicator, magbukas tayo ng isang E130N kasi mas klaro doon na hindi masyadong kagandahan yung link. Itong sa aking Pisonet. Wala tong line of sight. .12, palitan lang natin. Ayun, so, lagyan tayo. Ayun, so kita nyo guys, yung RSSI. May color indicator kasi ang 130N. So yan good na good siya kapag 54 dBi. Ayun, medyo pumangit na naman pag 55. So ang acceptable value nito is at least negative 60, yung pinaka minimum. Okay, pag medyo lumampas na doon, may pangit na yung ating connection. Okay? So, may isang client ako dito na umabot ng negative 70. Meron pa rin internet, pero intermittent, pawala-wala. So, balak ko nga yung latagan ng fiber kasi medyo struggle talaga yung link since walang line of sight. Then, talagang medyo distansya siya. Around 600 meters. So, abangan nyo na lang guys yung video natin na yun. Maglalatag tayo ng fiber. So, yun nga, mati-check nyo dito kung okay ba yung RSSI, kung okay ba yung signal strength na nakukuha ni client. Napaka-importante talaga na namomonitor natin yung ating mga antena. So, ganun lang guys, di ba? Ang dali lang mag-access ng mga antena. Okay, so depende na lang sa inyo guys kung anong method yung gagamitin nyo. Static ba o yung naka-dynamic? Mostly sa iba is yung static yung ginagamit nila. Kung wala pa silang masyadong stable na talagang network. Pero kung medyo marami-rami ka ng antenna or bridges na naka-deploy, so mas maganda yung naka-dynamic tulad nga sa akin. Ayusin mo na lang yung IP allocation mo between your access points para hindi ka mahirapan. Okay, so kung may additional kayong tanong, comment nyo na lang sa comment section natin sa baba. Siguro hanggang dito na lang. Kita-kits na lang ulit po tayo guys sa ating susunod na video.